Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga po. Amen. Good morning po sa lahat. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ayan, tunay po na talagang napakabuti po ng ating Diyos. Patuloy siyang tumutugon sa ating mga panalangin. Patuloy na nagbibigay siya sa atin ng karunungan para po sa mga sitwasyon ng ating buhay ay ating pong, sabi nga, sinusuplayan niya tayo ng kaalaman at karunungan upang may katalinuhan at karunungan tayo makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya maraming salamat po sa gabay at patnubay po ng ating Panginoon. Tunay nga po na hindi niya tayo iniiwanan. Sa oras pong ito ay hilingin ko po kayo na maghanda para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay nasa Lumang Tipan, Book of Judges, Hukom, chapter 1, verses 1 hanggang 7. Hukom, chapter 1, verses 1 hanggang 7. Ayan. Okay, kung handa na po kayo, ay aanyayahan ko po kayo muli na magsitayo. Sama-sama nating bigyan ng paggalang ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, sige po. Handa na po sa pagbasa? Sige po, sabay-sabay tayong bumasa. Hukom chapter 1 verses 1 hanggang 7. Pagkamatay ni Josue, sumangguni kay Yahweh ang mga Israelita. Sino sa amin ang unang sasalakay sa Kanaan? Tanong nila. Ang lipi ni Huda. Ipasasakop ko sa kanila ang lupain, sagot ni Yahweh. Sinabi ng mga kabilang sa lipi ni Huda sa mga kabilang sa lipi ni Simeon, tulungan ninyo kami sa pagsakop sa lugar na itinalaga sa amin at tutulungan namin kayo. Tumulong naman ang mga ito. Ang mga Kananeyo at ang mga Pereseyo ay pinalupig sa kanila ni Yahweh. Umabot sa 10,000 ang napatay nila sa Bezek. Doon sila naglaban ni na Adoni-Bezek ng mga Kananeyo at mga Pereseyo. Tumaka si Adoni-Bezek, ngunit nahuli rin nila. Pinutol nila ang hinlalaki ng paat kamay nito. Sinabi ni Adoni-Bezek, 70 hari na ang naputulan ko ng hinlalaki ng paat kamay at pinamulot ng mumo sa ilalim ng aking dulang. Ngunit, ngayoy pinagbayad ako ng Diyos sa aking ginawa. Dinala siya sa Jerusalem at doon na namatay. Makakaupo na po kayo, pinagpala na po ng Diyos ang kanyang salita na atin pong binasa. Amen. Alam po natin na there is power in praise. Amen po ba? Na kapag po tayo ay nagpupuri, ang pagpupuri po ay maaaring hindi natin nakikita, pero in the spiritual realm, mayroong ginagawa ang Diyos. Kaya napakahalaga po ng pagpupuri. Alam din po natin na ang pagpupuri ay ang kaaway sa pamamagitan po ng ating pagpupuri sa Diyos. Ang kaaway po ay katulad ng nangyari kay David nung si Solomon, o nung si King Saul, ay inaalihan or tinotorment ng evil spirit. Ang ginagawa lamang po ni Saul, ni David is umaawi, tumutugtog ng alpa at yung evil spirit na nagtotorment kay King Saul ay umaalis. So, yan po ang power ng praise. Kumbaga, the enemy scatters when we praise God. Ganon din po, alam natin na there is power in prayer. Amen po ba? Kaya po napakahalaga sa atin ng pananalangin. Bahagi na ng buhay natin bilang mga mananampalataya ang pananalangin. Why? Because prayer gives us the access to the very throne of God. Sa pamamagitan po ng pananalangin, nakalalapit po tayo sa trono ng Diyos. At ang pangako ng Diyos, kapag tayo'y lumalapit, ang trono ng Diyos ay available. And ang sabi ng banal na kasulatan,
whatever, ang Diyos na ating nilalapitan, anumang maaari nating hilingin, anumang maaari nating isipin, lahat ng ito ay mayroong posibilidad sa Diyos na ating nilalapitan sa kanyang banal na trono. Ganon din, alam natin na ang salita ng Panginoon ay napakahalagang bahagi ng buhay ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. Because the Word of God is or serves as our strength, or it serves as our refuge. Sabi nga po ng Proverbs chapter 30 verse 5, ang bawat salita ng Diyos ay mapapanaligan at ito'y kanlungan ng bawat nananalig sa Kanya. So imagine niyo po, praise, prayer, and the Word of God. Lahat po ng ito ay pagpapala ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Meron pong hatid na pagpapala ito sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Pero individually, ito po ay may hatid na pagpapala sa atin, but how much more kapag ang pagpupuri sa Diyos, ang pananalangin at ang kanyang salita ay sabay-sabay, sama-sama, ginagamit natin bilang tool para sa ating buhay, pagtatagumpay, at ganun din bilang warfare laban sa kaaway. Ano po ang mangyayari when we combine praise, prayer, and the Word of God? Of course, ang ma-experience po natin is greater victory from the Lord. Amen po ba? Kaya ngayon po umaga, yan po yung ating pag-aaralan. The Grand Alliance of Praise, Prayer, and the Word of God. Ang pagsasanib ng papuri, pananalangin at ng salita ng Diyos. Now, dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng hukom, makikita po natin ang alliance na ito o yung pagsasama ng prayer and praise. Ang sabi po ng verse 1 dito po sa ating binasang bahagi ng banal na kasulatan, pagkamatay ni Josue, sumangguni kay Yahweh ang mga Israelita. Sino sa amin ang unang sasalakay sa Kanaan? Tanong nila. Dito po, sinasabi sa atin ng verse na si Josue na humalili kay Moises ay patay na. At alam naman natin na si Moses ang dakilang lingkod ng Diyos na tumulong upang ang Israel ay mailabas mula doon sa Egypt. Kaya lang si Moses, hindi po niya nadala sa lupang pangako ang bansang Israel. Kaya nung mamatay po si Moises, humalili po sa kanya si Josue. At si Josue po ang nagdala sa Israel na makapasok sa lupang pangako. Pero po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, sinasabi po dito, patay na si Moises at ngayon ay patay na din po si Josue. Ngunit may mga kalaban pa po sila na dapat harapin. Kaya dito sa pagkakataong ito, dahil wala na po yung kanilang national leaders, wala pong nag-assume ng pangunguna sa Israel, pero napakaganda po ng katotohanan makikita natin dito sa mga Israelita. Dito po ay nanalangin sila sa Panginoon, sinangguni nila ang Panginoon at sabi nila, sino sa amin ang unang sasalakay sa Kanaan? Tanong nila. Dito, nire-recognize nila bagamat wala na si Josue na kanilang naging leader, na noon ay gumagabay sa kanila sa lahat ng kanilang ginagawa. Ngayon po, sapagkat mayroon pang natitirang kalaban, ang mga Pereseo at ang mga Kananeo, at kailangan nila ng gabay ng Diyos. Kaya dito, gusto nilang matiyak ang kanilang gagawin. Kaya nagtanong sila sa ating Diyos at ang sabi nila, sino sa amin? Ibig sabihin, sino sa mga tribo? Sapagkat sila po ay 12 tribo at dito ay nagtatanong sila, sino sa amin ang unang sasalakay sa Kanaan?
dito po, itong mga tribe leaders ay hindi po nila malaman kung sino sa kanilang mga tribo ang mangunguna sa pagsalakay laban sa mga Kananeo. Pero maganda mga kapatid sa Panginoon, alam nila na sa gabay at patnubay ng ating Panginoon, wala man si Josue at this point, pero alam nila na kasama pa rin nila ang Diyos na kailanman hindi sila iiwanan. Kailanman hindi sila pababayaan. Kaya sa pagkakataong ito, tumawag sila sa Panginoon at sabi nila, sino sa amin ang unang sasalakay? Ano ang sagot ng Panginoon? Ang sabi po ng Panginoon, ang pinili niya ay ang tribe of Judah. Kaya sabi po ng verse 2, ang lipi ni Judah, ang tugon ng ating Panginoon. Ipapasakop ko sa kanila ang lupain, sagot ni Yahweh. Now, tingnan niyo po, sila po ipapasok, pakikipaglaban, at ito po ang pakikipaglaban nila ay isang mabigat na labanan. Ang kalaban po nila ay mga Kananeo, mga Pereseo. At ito po mga Kananeo at mga Pereseo ay ayon sa banal na kasulatan, sila po ay may mga giants din na mga mandirigma, magigiting na kawal. At ito yung kakaharapin ng mga Israelita sa panahong ito. Now, sa pag-aaral po natin nung buhay ni Leah, napag-aralan po natin na ang pangalang Judah, ang ibig sabihin ay praise. At ang sabi ng Panginoon, nagtatanong ang mga tribo, sino sa amin ang unang sasalakay? Ibig sabihin, makikipagbaka sila. At ang sabi ng Panginoon, ang mangungunang tribo ay ang tribo ni Judah. Na ang ibig sabihin ng Judah ay praise. Na dito, sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita na ang maglilid sa labanan ay ang Judah sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos. Kumbaga kung titingnan po natin, ang sistema ng Commander-in-Chief, pamamaraan ng pakikipagbaka na makikita natin dito ng Commander-in-Chief ay kakaiba sa pangkaraniwang uri ng pakikipaglaban. Sapagat alam natin na sa labanan, sa natural, sa physical, kung ikaw ay pupunta sa gera, dapat pipiliin mo yung mga mahuhusay din sa gera. Katulad ng kalaban na mahuhusay, magigiting ang mga Kananeo at Pereseo, dapat tutumbasan mo ito ng mahuhusay din ng mga mandirigma. Ngunit dito nakita natin, nung nagtanong ang mga Israelita, sino sa amin ang unang sasalakay? Ang pinili ng Diyos na tribo na mangunguna sa pagsalakay ay ang tribo ng Judah. Nang ibig sabihin ng Judah ay praise. At dito, para sinasabi ng Panginoon, it is through praise that the battle will be won. So kung titingnan po natin mga kapatid sa Panginoon, tandaan natin, tayo po'y nasa spiritual battle. At totoo po na minsan ang pakikibaka sa natural, kapag tayo nakikibaka sa natural, ang gagamitin din natin na pamamaraan ng pakikipagbaka ay natural. Pero bilang mga mananampalataya, tandaan natin ang ating pakikipagbaka ay laban sa mga pamunuan, mga principalities and powers. At dito ay pinapakita sa atin ng Diyos na maging dito, bagamat pisikal ang kanilang lalabanan, pero kung gagamitin ng mga Israelita ang paraan ng Diyos ng pakikipaglaban, ay matitiyak ng mga Israelita ang katagumpayan. Kaya nga dito, sa pamamagitan po ng pagpili ng Diyos sa tribo ng Judah na sila ang mangunguna, ay kung walang pananampalataya sa Diyos ang mga Israelita, hindi nila pipiliin ang tribo ng Judah. Siguro, kung labanan ito,
Pwede pa nga nilang piliin ang tribo ni Ruben sapagkat siya ang panganay at siya ang marahil ang nararapat na makipagbaka. Pero hindi siya ang pinili ng Diyos. O kaya naman, pwede din po ang tribo ng Benjamin. Sapagkat ang tribo ng Benjamin, alam niyo po, napakahusay po ng mga Benjaminites. Ang sabi nga po, ito po mga Benjaminites na ito, ay meron po silang mga piling, mga slingers, mga gumagamit ng tirador. Na ito po mga slingers na ito, alam niyo po, kahit gahibla ng buhok, kaya po nilang patamaan ng kanilang tirador. At partida po, kaliwa pa ang gagamitin. Kasi po itong mga Benjamin, ito po mga slingers ng Benjamin, ay talaga pong mga kaliwete sila. May mga sitwasyon kasi na kapag kakanan po, pag nahuhuli sila, dahil sila yung mga expert, ang ginagawa ay yung kanilang kamay, minsan para hindi na sila makapaglaban pa, gagawin ay dudurugin, gagawin silang paralyzed. Kaya para hindi mangyari sa kanila yun, kung pinsalain man ang kanilang kanan, yung kaliwa nila ay mahusay pa din. Pero makikita natin dito na hindi ginamit ng Diyos itong Reuben, hindi rin ginamit ang Benjamin. Bakit? Sapagkat kakaiba ang paraan ng Diyos sa pakikipagbaka. Pero kapag pinanghawakan natin ang kaparaanan ng Diyos, pag naniwala tayo sa kaparaanan ng Diyos, alam natin na yun ang tiyak na katagumpayan. At laging ganoon ang pagkilos ng Diyos. Yung kanyang paraan ay hindi natin paraan, yung kanyang mga gawi ay hindi natin gawi. Yan po yung makikita natin na sinasabi ng Isaiah chapter 55 verses 8 and 9. For my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways, says the Lord. Kaya, pero kung tayo alam natin na kakaiba ang paraan ng Diyos, pero sinabi ng Diyos at nagtiwala tayo, alam natin na tiyak ang tagumpay sapagkat ang Diyos ang nagturo sa atin ng kaparaanan. Kaya dito po, nung sinabi ng Diyos na ang tribo ng Huda ang mangunguna, wala pong nag-react. At ang Huda po ang nanguna para po sa labanan. Ngunit, hindi po doon natapos. Humingi po ng tulong ang Huda sa lipi ni Simeon. Dito po ay makikita natin na si Simeon, nung pinag-aralan po natin, ang ibig sabihin po is heard. At ngayon naman po, si Huda, ang ibig sabihin ay praise. Kaya pag tinignan po natin itong dalawang ito, praise and prayer, nagsama. Si Huda, alam niya na siya ang pinili ng Diyos, ang grupo o ang tribo ng Huda ang pinili ng Diyos, at alam din natin na bagamat ang meaning ng Judah is praise, pero siya ang pinagmulan ng kingly or royalty line. Sa kanya nanggaling ang mga hari, sa kanya din nanggaling ang mga ang ating Panginoong Jesus bilang si Huda. Pero meron pong prophecy kay Judah sa Genesis chapter 49 verse 8. Makikita natin, sabi dito, ikaw naman, Huda, ay papupurihan ni iyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway, lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Bagamat ang meaning ng pangalang Judah ay praise, pero dito ay pinapakita ang prophecy ni Jacob para kay Judah ay pinapakita kung ano ang magiging katayuan ni Huda sa kanyang mga kapatid at kung ano ang gagawin ng Diyos sa tribong ito in the future. Kaya nung nag-declare si Judah o si Jacob ng
prophecy para kay Judah, ito po ang sabi niya, ikaw ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Parang, pag pinakinggan nyo, parang mura, no? Pangit sa Tagalog. Kasi pagka binasa, parang mura. Pero hindi po. Totoo naman kasi, no, na alam natin yung pinagdaanan ni Leah. Dahil hindi siya mahal ng kanyang asawa at yung mga anak na yon ay naging witness. At ngayon ay yung prophecy na ibinibigay ni Jacob kay Judah, sabi niya, ikaw ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. So dito po, kahit mas bata si Judah, ano ang sinasabi sa prophecy? Sinasabi dito sa prophecy na si Judah ay mas magiging higit kaysa kanyang mga nakatatandang kapatid. So ibig sabihin po, sa katayuan, sa physical, mas bata si Judah, pero sa spiritual na kalagayan, itinataas siya ng Diyos. Sapagkat siya ay gagawin ng Diyos na nakahihigit sa kanyang mga kapatid. Kaya dito po, makikita natin na nararapat lamang na siya nga ang manguna para pangunahin, or sila, ang tribo ni Judah ang manguna para pangunahan ang Israel. Bakit? Sapagkat yun yung prophecy kay Judah. At nangyayari lang ngayon, ginaganap lang ng Diyos. At ano pa ang makikita natin dito? Sa last part po ng bahagi ng verse 8, ang sabi po, lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. So, sa lahat ng mga kapatid niya, kasama na yung mas nakatatanda, kahit siya ang nakababata, siya ang kikilalanin na pangunahin. Igagalang. So, ito yung prophecy kay Judah. At anong ibig sabihin nito sa kabuuan? Sa kabuuan po nito, masasabi po natin, since Judah means praise, and Judah will rule over his elder siblings, then we can conclude that praise rules. Ang pagpupuri, ayon dito sa bahagi ng banal na kasulatan, at yun ang ipinangako kay Judah, kahit nakababata siya, pero nakahihigit siya, kaya masasabi natin that praise rules. Because Judah ruled over his elder siblings. At ito po ang nangyayari, mga kapatid, na kapag tayo ay nagpupuri, katulad ng sinabi dito ng Panginoon, sasalakay po sila, makikipaglaban po sila. Pero sino ang mangunguna? Ang mangunguna ay yung tribo ng pagpupuri. Sa pakikipaglaban, ang unang-unang gagamiting sandata ay sandata ng pagpupuri sa Diyos. Wow! Why? Because praise rules. At ano po ang sabi dito sa part ng prophecy? Tingnan niyo po, mga kapatid. Dito rin po sa Genesis chapter 49 verse 8, ang sabi doon sa prophecy, hawak ng iyong kamay, ang leeg ng iyong kaaway. Nakita niyo po ba yan dyan? Hawak mo sa leeg ang iyong kamay. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Ibig sabihin, sinasakal ni Judah. Hindi lamang siya nakahigit sa kanyang mga kapatid, pati yung mga kaaway niya ay talo niya. Kaya ibig sabihin, yes, parang sasabihin natin, ano magagawa ng praise? Pero sa Panginoon, meron. Why? Because in the Spirit, praise rules. At ito po yung makikita natin na kaparaanan ng Diyos. At mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga po nito sa atin. Kaya nga po sa ating pagtitipon, kung mapapansin po ninyo sa ating pagsamba, ano po ang nauuna? Nauuna po sa atin ay pagpupuri sa Diyos. Tinataas natin ang pangalan ng Panginoon. Why? Because when we praise, we declare who God is. At ang maganda dito, ang sabi, hawak mo sa leeg ng
ang iyong kamay, ang iyong kaaway. Kaya ibig sabihin po mga kapatid sa Panginoon, habang tayo ay nagpupuri sa Panginoon, sakal-sakal natin ang kaaway. Kaya ibig sabihin, kung sakal-sakal natin ang kaaway habang tayo nagpupuri, walang nagagawa ang kaaway. Andyan po, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yun po ang kalagayan nito na kung tayo po bilang mga mananampalataya, maaaring ang tingin natin parang ang pagpupuri natin, ang pag-awit natin ay parang walang saysay. Sa Panginoon, hindi. Sa Diyos, napakahalaga ng ating pagpupuri because praise rules. When you are praising God, parang ang iyong kamay ay nasa leeg ng iyong kaaway and you are not letting the enemy breath. Sinasakal mo siya. And that is the power of praise. You are choking the enemy and making him run out of breath. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kapag tayo ay nagpupuri, hindi lamang tayo basta umaawit. Ito po ay pagpupuri sa Diyos. At ito din po ay pakikipagbaka laban sa kaaway. Na anuman ang ating mga sitwasyon, we are ruling over it. Why? Because praise rules. Kaya kahit may karamdaman ka, kapag ka nagsimula kang magpuri, you are ruling over your situation. Andyan po ba kayo? You are declaring the glory of God when you are praising Him. And you are doing at the same time spiritual warfare. Kaya hindi lamang po tayo kumakanta. Lalo na kayo mga part ng worship team, pati mga dancers. Tandaan nyo ang inyong ginagawa, hindi lamang yan basta pagsayaw. Hindi lamang basta pagtugtog, hindi lamang basta pagkanta. Mayroong ginagawa in the Spirit. Mayroong nangyayari in the Spirit when we are being led by the worship team. At tayo din naman po, bilang mga mananampalataya, habang tayo po'y sama-sama na nag-aalay ng ating pagpupuri sa Diyos, ganun din ang ating ginagawa. Parang sinasakal natin yung kaaway, di natin siya binibigyan ng lugar upang hindi niya tayo matalo o madaig. Why? Because praise rules. Kaya ano kailangan natin gawin? Dapat tayong magpuri, sabi nga ng banal na kasulatan, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. So sa pagpupuri natin, di ba? Purihin ang Diyos ng may kagalakan. So, kung tayo ay nagpupuri sa Panginoon, doon pa lang, nagsisimula na yung katagumpayan. Kasi by faith, ginagawa natin yon. Kung natatandaan niyo po kung paanong niligid ng mga Israelita yung wall of Jericho, kung wala silang pananampalataya na yung kanilang ginagawa na pag-ikot, at later on, nung ikapitong araw, nung sabay-sabay silang sumigaw ng ubod lakas, kung hindi sila naniniwala doon sa power of praise na itinuro sa kanila ng Diyos, hindi sila aliligid. Pero dahil alam nila, merong nangyayari kapag ikaw ay nagpupuri sa Diyos. At nung ikapitong araw, nung sabay-sabay silang sumigaw, ano po ang nangyari? Yung napakakapal na wall, it crumbled down. Kusa po itong bumagsak. Ganon din po in the spiritual realm, mga kapatid. Kaya kapag ka po tayo nagpupuri, hindi lamang po tayo basta kumakanta. Andiyan po ba kayo? Nagpupuri po tayo sa Diyos. At merong nangyayari na spiritual battle. And when you are praising God, you are ruling over your situation. Kung natatandaan nyo din po, nung nasa Acts chapter 16, nung si Paul and Silas, nung sila po'y nasa bilangguan, nakapangaw, leeg, kamay, paa, mahirap po yung kanilang sitwasyon at nandun sila sa dungeon, isang lugar na madilim, mabaho, at ang kasama nila ay mga daga. At doon sa panahon na yun, anong kailangan mong gawin? Yung minsan, parang pag naghihirapan tayo, ang pinakamadaling gawin ay magmukmok at sisihin yung mga dahilan kung bakit tayo nandun sa mga ganong sitwasyon. Ang totoo, sila po ay nakabilanggo, hindi dahil sa masamang ginawa, nabilanggo sila dahil sa gospel.
Kaya pwede nilang sisihin ng Diyos, Lord, bakit naglilingkod naman ako sa iyo? Lord, ito naman na ginawa ko, alang-alang sa iyo. Bakit mo hinayaan na kami mabilang ko? Ganun ba ang ginawa nila? No, ang ginawa nila, nagpuri sila doon sa panahon na nahihirapan sila. At ano po ang nangyari? Pakita natin, may ginawa ang Diyos. Why? Because praise rules. At dito po, pinapakita din sa atin, kaya sino mangunguna sa amin? Sino ang tribo na mangunguna para sumalakay? Ano ang sabi ng Panginoon? Ang tribo ni Juda. Kaya without question, dahil sinabi ng Diyos, naniwala ang mga Israelita. Ang tribo ni Juda ang nanguna. At dito naman ay nagkaroon po ng alliance. Humingi po ng tulong ang tribo ng Juda kay Simeon. Ang sabi po ng verse 3, sinabi ng mga kabilang sa lipi ni Juda sa mga kabilang sa lipi ni Simeon, tulungan ninyo kami sa pagsakop sa lugar na itinalaga sa amin at tutulungan namin kayo. Tumulong naman ang mga ito. Ang lipi ng Juda at lipi ng Simeon ay nagsanib puwersa. Nagkaisa sila para sa pagpuksa at pagpapalayas sa mga Canaanite upang ang lugar na ito ay kanilang masakop. So inimbitahan ng tribe of Judah ang tribe ni Simeon. Ang tribe ni Simeon, ang ibig sabihin ay heard, prayer, at ang tribe ni Judah is praise. So when praise and prayer combined together, ano po ang nangyari? Ang sabi po ng Hukom, chapter 1, verses 4 hanggang 7, ang mga Kananeo at ang mga Pereseyo ay ipinalupig sa kanila ni Yahweh. Umabot sa 10,000 ang napatay nila sa Besek. Doon sila naglaban ni na Adoni-Besek ng mga Kananeo at mga Pereseyo. Tumakas si Adoni-Besek, ngunit nahuli rin nila. Pinutol nila ang hinlalaki ng paa at kamay nito. Actually, ito po ay isang cruel na hari. Kaya sabi niya, siya mismo nagpapatotoo, 70 sa mga nahuhuli niya, pinuputulan niya ng hinlalaki. Sabi niya, 70 hari na ang naputulan ko ng hinlalaki ng paa at kamay at pinamulot ng mumo sa ilalim ng aking dulang. Ngayon pinagbayad ako ng Diyos sa aking ginawa at dinala siya sa Jerusalem at doon na namatay. Now, anong sinasabi dito? When praise and prayer joined together, nakita natin yung greater victory ipinagkaloob ng Diyos sa bansang Israel. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's what happens when we combine praise and prayer. We can achieve greater effectiveness against the enemy. Now, ito ang question. What will happen when praise, prayer, and God's word combined all together? Meron pong sitwasyon din ito sa banal na kasulatan at ito po ay nasa Exodus chapter 17 verses 8 hanggang 11. Ito po yung tagpo na kung saan nakikipaglaban na naman ang mga Israelita. At ang sabi po dyan ay inutusan ni Moises si Josue sa pakikipaglaban at pangunahan ng Israel, labanan ang mga Amalekita. At si Moises naman ay pumunta sa bundok, sa itaas ng bundok na nakikita ng mga Israelita. At habang itinataas niya ang kanyang kamay, nakikita ng mga Israelita, si Moises, yung kanilang leader, nakataas ang kamay, nananalo yung mga Israelita. Kaya lang, napapagod si Moises, bumababa yung kamay. At kapag bumababa yung kamay, natatalo naman yung mga Israelita. At dito po pumasok si Aaron at saka si Hur. Aaron and Hur joined forces with Moses. Ano po ang ginawa nila Aaron at ni Hur? Si Aaron po at saka si Hur, nakita nila na pag bumababa yung kamay ni Moises, natatalo yung mga Israelita. Ang ginawa po nila ay sila po ang nagtaas ng kamay kay Moises para laging nakataas, laging panalo. Amen po ba? Ibig sabihin, makikita natin mga kapatid, yung sa spiritual battle, may symbolism, pero dahil ang mga Israelita nakatingin sila na
si Moises, ang simbolo ng kanilang katagumpayan, at habang nakataas ang kamay ni Moises, tiyak na mananalo sila. At ganun din sa ating pakikipagbaka sa spiritual na kalagayan. Kaya si Aaron po dito, siya po ay nagre-represent ng mga Levites. At ang mga Levites po, sila po yung tinawag para po maglingkod sa templo. So yung Levites ang nagre-represent po ng prayer sa bahagi na ito. So when you pray, tinataas mo ang leader, itinataas mo sa panalangin ang gawain, nagtatagumpay ang gawain. At yun ang mahalagang bahagi ng pananalangin na pinapakita sa atin dito. Nandun si Aaron, nakaagapay sa leader para ang katagumpayan ay makamtan ng lahat. Andun din po si Hor. Sino naman si Hor? Ang ibig sabihin ng pangalang Hor ay splendor, which represents the splendor of God's praise. Kaya nandito po, prayer and praise. Now, si Moises naman po, with the rod of scepter, yung kanya pong hinahawakan na scepter, it represents king's dominion or God's laws or God's word. Kaya dito po, makikita na po natin yung combination. Nagsama-sama ang prayer, ang praise, at ang word of God. Kaya praise, prayer, and the word of God individually. Alam po natin, bawat isa, ito po ay naka-accomplish ng katagumpayan. Now, how much more kapag ka ang praise, ang prayer, at ang word ay ginamit natin na tools and weapon against the enemy, I believe mas greater na pagtatagumpay ang ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ngayong panahon, sa ating panahon, itong tools and weapons na ito ay ibinigay ng Diyos sa atin bilang kanyang church, bilang kanyang iglesia, upang maging epektibo tayo, katulad ng mga Israelita na nakikipaglaban noon sa pisikal, pero ang ginamit na kaparaan ng pakikipagbaka ay pananampalataya sa Diyos. Kaya nagtagumpay sila. Hindi sila nakipagbaka sa pamamagitan ng sariling kaparaanan, kundi sinik nila ang kalooban ng Panginoon, nagtanong sila sa Panginoon. Pwede naman na ang gawin ng mga Israelita nung makikipagbaka sila, kahit hindi na sila magtanong sa Panginoon, kung alam nilang merong magigiting ng mga mandirigma ang tribo ng Israel, right away, yun na agad ang gagamitin nila para sa pakikipaglaban. Pero hindi sila nagtiwala sa kanilang sariling karunungan, hindi sila nagtiwala sa kanilang sariling lakas. At ganun din sa ating panahon, Proverbs chapter 3 verses 5 hanggang 7, alam natin, di ba? Kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, anong gagawin ng Panginoon? God will lead us doon sa path na ayon sa kanyang kalooban. Kung tayo ay kumikilos na ang ating karunungan ay sinasangguni natin sa Panginoon at hindi tayo nagtitiwala sa ating sariling lakas, kaparaanan, anong gagawin? Anong mararanasan natin? Of course, ang mararanasan natin ay higit na katagumpayan. Sapagkat alam natin, ang paraan ng Diyos ay higit kaysa ating mga kaparaanan. Mas mabuti ang paraan ng Diyos. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sa panahong ito, wala nang kinakalaban tayo sa pisikal na mga pakikipagdigma. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay nakikipagdigma in the Spirit. Meron po tayong kalaban at ang kalaban natin ay Espiritu. Paano nating pagtatagumpayan ang kalaban na ito? Kailangan natin ng praise, kailangan natin ng prayer, kailangan natin ng word of God. Amen po ba? Why? Because praise rules. Prayer, ang ginagawa po ng prayer sa atin ay binibigyan tayo ng access sa trono ng Diyos. Ang salita naman ng Panginoon, ang binibigyan naman nito sa atin is stability. Kaya dapat nating maunawaan, when we praise God, hindi lamang natin pinupuri ang Diyos.
tayo'y nakikipagbaka. At dahil tayo nakikipagbaka, alam niyo kung ano nagagawa ng pagpupuri sa Diyos? Dahil sa pagpupuri natin sa Diyos, dahil dinideclare natin kung sino ang Diyos, minsan kasi ang bawat isa sa atin ay nako-conquer ng fear. Pero kapag ka nagsimula tayong magpuri, yung fear na yon, naglulus yung hawak sa atin. Lumuluwag ang hawak ng fear sa atin when we start praising God. When we declare who our God is, ano ang nangyayari? Lumalakas ang ating loob. Kaya nga nung si David, siya mismo, nagro-rule na sa kanya yung kanyang emotion. Kaya anong sabi niya? Why are you so downcast, O my soul? Put your hope in God. At minsan kailangan nating i-remind ang ating mga sarili na huwag tayong matalo ng ating damdamin. Kasi pag natalo tayo ng ating damdamin, unti-unti, yung takot ang pupuno sa ating puso at isip. At kapag ka napuno na tayo ng takot, parang wala na tayong magagawa. At yun naman ang daya ng takot. Sinasabi sa'yo, wala kang magagawa. But when you start praising God, praise starts to rule over your situation. Amen? Pag tayo po'y nagsimulang magpuri sa Diyos at tinignan natin kung ano ang magagawa ng Diyos, makikita natin na nagbabago hindi yung sitwasyon natin. Nagbabago yung paningin natin sa ating sitwasyon. Na meron palang Diyos na kasama natin na hindi tayo pinababayaan sa ating mga sitwasyon. Minsan mas madali sa atin na makonquer ng takot kapag ka nandyan ang karamdaman, kapag ka nandyan ang kawalan. Dahil doon sa uncertainty, hindi mo alam kung anong mangyayari, madaling pumasok ang takot. Pero kapag ka nagsimula kang magpuri, ang Panginoon ang magbibigay ng kapanatagan at kapayapaan sa iyong puso. Kaya doon napakahalaga ng pagpupuri. At ganun din ng prayer. As a child of God, you have access to the throne of grace of our Father. Ang Diyos na nagsabi sa atin sa Ephesians chapter 3 verse 20, God who is able to do immeasurably everything, anything, more than you can think or imagine because of the power of the Lord in Christ, of Christ in us. Ang Diyos na makagagawa ng higit sa maaari nating hilingin at isipin dahil sa kapangyarihang naghahari sa atin. Mga kapatid, we are in Christ. At because we are in Christ, we have access to the throne of God. Tayo po ay mayroong karapatan. Hindi po tayo nanglilimos ng awa sa Diyos. Kung hindi, meron po tayong access as His children. At kapag ka lumapit tayo sa Diyos, ano pangako ng Diyos? Kaya nga si David sa Psalms 34, sabi niya sa verse 4 and verse 6, sabi niya, I sought the Lord, and He heard me, and He delivered me from all my troubles. At inulit-uli doon sa verse 6, nang sabi niya, this poor called to God, seek or sought God, and the Lord heard and delivered. Kaya yung pananalangin po natin, when we go to God in prayer, alam natin na bilang mga anak ng Diyos, tinatanggap niya ang bawat isa sa atin. At ang Diyos na nilalapitan natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na magbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen? Kaya imagine niyo po yan, available po yan sa atin bilang church. Kaya we have to praise God for who He is. I-declare natin sino ba ang ating Diyos. At habang dinideclare natin yan, ang kaaway, lumuluwag ang paghawak sa atin. Pinalalaya tayo ng Diyos sa ating mga takot. And
nandun pa yung pangako ng Diyos. Andyan pa yung kanyang salita. Prayer is the access to the throne of God, and the Word of God gives us stability. Proverbs 30 verse 5, every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. Kaya we have to use these spiritual tools or weapons na available sa atin bilang mga mananampalataya sa ating panahon. Why? Dalawang bagay po dapat nating makita na ito po'y mahalagang gamitin natin. Number one, for spiritual warfare. At makikita po natin again yung combination ng prayer at saka ng Word of God dito po sa Ephesians chapter 6, 17 and 18. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. So, dito po malinaw na salita ng Diyos, pananalangin. In fact, ilang beses binanggit yung pananalangin, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, lagi kayong handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. So ang pananalangin hindi lamang laging personal, kundi pananalangin din maging sa leaders. Pero again, nakita natin yung importance of prayer at maging yung Word of God. Sabi po dito sa NIV, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Of course, bagamat hindi po kasama dito ang praise, pero alam natin, given na yon bilang mananampalataya. Nasa bahagi na ng buhay natin na magpuri sa Panginoon. Amen po ba? At hindi lamang po sa spiritual warfare natin kailangan itong tools and weapons na ito. For our daily victorious Christian living, kailangan din po natin ang praise, prayer, and the Word of God. Colossians chapter 3 verse 16, ang sabi po, ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. So dito naman, ang binigyan naman ng pansin na combination is the Word of God and kita natin yung praise. Pero hindi dahil hindi kasama ang prayer, ay wala dito. Alam natin na bahagi na ng buhay natin ang prayer. Lalo na ngayon sa ating panahon na talagang makikita natin, nakikipagbaka tayo sa kaaway na hindi natin nakikita. Pag wala tayong weapon against the enemy, itong dahilan kung bakit ang isang mananampalataya ay pwedeng mamuhay na parang talunan. Pero kung gagamitin natin ito pong mga tools na ito para sa ating paglago sa pananampalataya at sa pakikipagbaka laban sa kaaway, magtatagumpay tayo. Hindi lamang sa kaaway, kundi maging sa paglakad natin sa buhay na ito. Kaya sabi po ng Colossians sa NIV, sabi, let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. So ang sabi po dyan, anong gagawin natin sa salita ng Diyos? Ang sabi po dyan, itanim ng mabuti. Binibigyan tayo binibigyan ng importansya na maging mabuting tagapagtanim ng salita ng Diyos. At paano mo bang itatanim ng mabuti ang salita ng Diyos? Ang isang mabuting magsasaka, hindi po yan magtatanim ng binhi na hindi niya itatanim ng mabuti kasi gusto niyang umani siya ng mabuti doon sa itatanim niya. Hindi niya pababayaan. Pag nakatiwangwang lang ang binhi, tutukain ng manok, tutukain ng ibon. Kaya dito pinapaalalahanan din tayo, kung mahalaga ang salita ng Diyos, dapat itanim din natin ito sa ating puso, sa ating isip.
Kaya bilang mananampalataya, kung ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng stability, how do you keep the Word of God in your life? Na ito ay natatanim ng mabuti at ito ay lumalago. Tingnan niyo po ang inyong kamay. Ito po ay merong 5 pamantayan na pwede po na, tandaan niyo ang kamay natin na ginagamit natin sa paghawak sa Biblia. Mahirap pong hawakan ng Bible kung wala tayong daliri. Kung may palad tayo, lulusot lang po ito. Kaya mahalaga yung daliri natin, nahawakan natin mabuti. Amen po ba? So kailangan gamitin natin itong 5 daliri na ito para maitanim ng mabuti ang salita ng Diyos sa ating mga puso at isip. Now, ano po ang nire-represent ng mga daliring ito? Yung paalaala ng banal na kasulatan. 5 mahalagang bagay patungkol sa salita ng Diyos. Faith comes by hearing. So number 1, hear. Romans chapter 10, verse 17, faith comes by hearing. Pangalawa po ay read. Basahin ang salita ng Diyos. Pangatlo po ay study. Pang-apat po ay memorize. Kaya Joshua chapter 1 verse 8, anong sabi? Huwag mong kaligtaang basahin. So read. Huwag mong kaligtaang basahin. At ang sabi, dili-dilihin mo yon araw at gabi. Yung dili-dilihin, memorize po yon. Para bang ang ginagawa ng nagdidili-dili, tinitingnan mo, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Paano ko po yung magagawa? So inaalam mo ano yung mga hakbang na gagawin mo para masunod mo yung kalooban ng Diyos. Dinidili-dili mo ang salita ng Diyos. Now, ano naman yung memorize? Anong gagawin mo para matandaan? Sabi ni David sa Psalms 119 verse 11, ang mga salita mo ay iniukit ko sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. So, gamit itong 5 na ito, hawak natin ang salita ng Diyos. Pero itong palad natin, ito naman yung application. Sa chapter 1 ng Santiago, ang sabi doon, ang mga nakikinig pero hindi ginaganap ang salita ng Diyos ay katulad ng isang tao na tumingin sa salamin, nakalimutan ng kanyang sarili. Pero ang tunay na pinagpapala ng salita ng Diyos ay pagkatapos mapakinggan ay ito'y ginaganap. So yun yung application. Kaya imagine ninyo mga kapatid sa Panginoon na sabi, itanim ninyong mabuti sa inyong isip ang mga salita ni Kristo. So meron tayong pananagutan if we know that we are in a spiritual battle and we have tools para labanan ng kaaway. But hindi natin ginagamit ng tama ang mga tools na binigay ng Panginoon upang labanan ng kaaway. Paano natin magagapi ang kaaway? Andyan po ba kayo mga kapatid? Kaya kailangan po, pag tayo po yung pumupunta sa gawain ng Diyos, hindi lamang tayo, ay, kantahan na, upo. Kantahan na, upo. Hindi po, tandaan nyo, meron pong nangyayari when we praise and worship God. Kaya kung meron kayong suliranin, dun pa lang, sa pagpasok pa lang, purihin na ninyo ang Panginoon. At hayaan ninyo na gumawa ang Diyos dun sa mga suliranin. Why? Because praise rules over your situation. Kasi merong iba, walang pakialam sa gawain. In fact, kapag merong gawain ng pagsamba, pag-awit, yung iba nga hindi maitaas ang kamay. Yung iba hindi makasigaw. Yung iba hindi makapagpuri sa Panginoon. Pero kung alam mo na mahalaga ang pagpupuri sa Diyos at merong nangyayari in the spiritual realm, gagamitin mo yung weapon na yan. Amen po ba? Napakahalaga po. Actually, praise, prayer, and Word of God, interlink po ito. And we need all of this sa ating pananampalataya. Ito po ay tools para po sa ating pakikipagbaka sa kaaway at ito rin po, weapon against the enemy, pero tools para po sa ating pagtatagumpay sa ating buhay, paglilingkod sa Panginoon. Kaya napakahalaga nito mga kapatid sa Panginoon. Psalms 119 verse 105 ang sabi, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya ang salita ng Diyos, kaya tayo nagiging stable, nagiging matatag.
Sapagkat ang salita ng Diyos, kung gusto nating lumakad sa kalooban ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos, nililiwanagan tayo ng kanyang salita. Kaya pag maliwanag ang ating dadaanan, hindi ka maliligaw. Kasi kitang-kita mo ang landas. Hindi mo na kailangan ng ways. Kasi mismong ang salita ng Diyos ang gagabay sa iyo. Amen po ba? Kaya napakahalaga po mga kapatid na tandaan natin, we are in a warfare. At binigyan na tayo ng Panginoon ng sandata. Praise, prayer, and the Word of God. Nasa marathon din po tayo. Lumalakad po tayo o tumatakbo tayo bilang mananakbo para makarating sa finish line. Hindi po ito sprint na pabilisan tapos pag napagod, tigil na, tapos later on, babalik. Hindi. We are in a marathon. Ang goal is to reach the finish line. At kailangan din po natin ang tools na ito para makarating sa finish line. Kailangan nating purihin ng Diyos, kailangan natin ng pananalangin, magdepende lagi sa Diyos. Kailangan natin ng kalakasan at katatagan upang makarating sa finish line through the Word of God. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Sabay-sabay nga po tayong sumigaw ng malakas. Hallelujah! 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 Ayun. Doon pa lang sa pagsigaw natin, mga kapatid, akala natin walang nangyayari. But when we do that by faith, God is doing. Praise is ruling over our situation. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen.